come so far away from home. There's no way I'm turning back now. Ayun na, kabisnes na, pauwi na po kami galing sa namasyal kami. Namasyal. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Panibagong vlog to yun si Deng. Ayun, ayun, samahan nyo kami mga kabisnes kasi kami ay maglalakbay. Patungo dyan sa gilid-gilid. Hindi, ano lang kami mga kabisnes, naglakbay lang kami kasi naghanap kami ng gasolinahan. Papagasolina lang po kami mga kabisnes. Kasi nga po, alis po kami mamaya. Saan ka punta? To the moon, vroom vroom, skur skur. Char lang. Kaya pupunta po kami ng abangan nyo kung saan. Ay, binanggit naman na yata. Anong ka? Tayo. Mom, may mga ipis. Saan? Wait lang, laruan. Wag mo lang. Ay. Dong, cute nga nila eh. Yung? Cute nila. May magbabash tayo dahil. Hindi. Galing yan kasi tuminto kami doon sa may tindahan mga kabisnes. Nakabukas tong pinto dahil may mga bata po kasi. Napasukan na ng ebe. Ayun. Hanap kami ng gasolinahan mga kabisnes para full tank tong si Premium. Dahil nga kami aalis. No, mamaya. Napunta kaming Nueva Ecija sa Lupang. Basta Lupa. Yun, abangan nyo po yun sa vlog po yun ng Kabisnes Official mga kabisnes. At ayun, hindi ko lang alam kung makahanap kami nito ng gasolinahan. Sana makahanap kami. Diyan. Kain po tayo mga kabisnes, pampawala ng antok. No, pampatanggal ng antok natin. At ayun na nga mga kabisnes. Salamat po sa lahat po ng mga nagpakulay, nagpalipad kanina sa aming mga vlog, ay live. Ayun, kanina sila Ma'am Lisa Papa, Sir Jewel Channel, Ma'am Rebecca Rasmussen, si Ma'am Rosalina Yabes. Basta marami pa po sila mga kabis. Maraming salamat po sa inyo mga pakulay, mga palipad. Sobrang po yun, laking tulong din po yun sa amin, no? Dahil ayun nga po, pang daw po ni Kuy Koy, parang pang birthday gift daw nila kay Kuy Koy. Ayun, salamat po sa inyo ng marami ma'am. Dahil ayun, pero next month pa po yun papasok, no problem po. Next month po yun papasok, no, mga ka-business. Kasi po ang sahod po kasi namin mga ka-business is siya, tapos na. So ang sahod namin this month, next month naman po yun magpe-pay out, mga ka-business namin minamahal. So ayun, may nakita kaming gasolinahan. Sana mas mura dito o dun sa kabila? Sarado. Kaya pala. Kala. Ayun, salamat po. Sobrang enjoy po yung live namin kanina. Magkumustahan lang mga kabisnes. Yes po, madalas nyo na pong makikita or madalas nyo na po kaming makakasama sa live. Mga kabisnes. Dahil masaya po ang live. Masaya pala ang live mga kabisnes. Kasi nakakatuwa yung mga Baka 2,000. 2,000 lang kamo muna. Papuntag dati ilang na masarap pala makipag-interact sa ating mga viewers, mga kabisnes. At least basta ganung paraan kaya sa pag-shoutout, alam ko nagiging masaya na po yung mga viewers natin sa pagpapa-shoutout pa lang. Ayun, at least yun man lang po makapag po kami sa inyo, makapag give back po sa lahat ng suporta niyo po at pagmamahal sa aming lahat mga kabisnes naming minamahal. So ayun po. Magkano pa? Magkano ba? 5,000 lang. 5,000 lang. Mahal? Full tank daw 200 lang po talaga namin. Kung naman, hindi naman naabot ng 3K, pwede. 4,500 na Ano sabi ni ate? Ang pinadala sa akin ni ate, 3K.
Pang full tank. Ano mga kabisnes yun? Palabas. Ano, buyap? Mama! Dirty na. Hindi abot yan dati mga tubig. Tubig ano? What? Baka mabuhan ko ito eh. Toto lang? Kapaka mo. Ito mga kabisnes ko lang tayo pera. Ayan. Ano ba yan? Sobrang busog ko. Jam, thank you so much sa iyong dalang lechon from Cebu. Grabe, ang sarap. Lechon baboy yun. Ay. Mahal kasi ng kilo ng lechon mga kabisnes. Hindi tayo parang hirap bumili. Yun, nahudog. Dati naalala ko kami ni Bay sa probinsya, pag naligo kami dagat, bumibili na kami lechon 1/4. 300 plus na yun. Dati pa yun, 300 plus ngayon. Ang 1/4 is nasa 400. Magkano? 400. Gani. Sarap. Hindi ako gano'ng mahilig sa alam yung junk foods. May times lang na parang ang sarap kumain. Pero hindi katulad ng dalaga pa ako. Gabi-gabi. Hindi talaga kahit may araw. Yung mga manliligaw ko dati, parang binibiro-biro ko lang na bilan mo muna ako ng chippy, tapos corneto. Magdadala din dun sa bahay ng lola ko eh. Tapos hindi naman pala sinasagot, binabasted naman pala. Char. Diba? Kahit pangit ako mga kabisnes, may mga manliligaw ako. Ang isang manliligaw ko ay pangalan niya Richard Gomez. Oo, talaga Richard Gomez talaga. Natawa ko, Richard Gomez pangalan niya. Pero hindi siya kamukha ni Richard. Ha? Pangalan lang. Pero matangos ilong niya, matangkad. Medyo payatot nga lang. Naalala ko mga pangalan ng mga ko eh. Ng mga dating manliligaw. Naalala ko pa. Lalo na yung huling naging ko na. Ayaw niya daw na meron. Akala ko yun ay talaga yung magiging asawa ko. Kaya ayaw ni... gusto ng tiyahin ko kasi nga siya, teacher, at the same time sundalo rin. Kaya lang ako naman ang umayaw. Kasi masyado siyang stricto. Kunting bagay, pinagawayan. Tapos, basta ayoko talaga sa ganun na sobrang saka stricto. Na konting kibot is nagagalit, yung ganun. Tapos, pagka inaaya niya ako sa school. Tapos pagka umalis ako nang di nagpapaalam, nagagalit, yung ganun. Ayoko eh. So, parang nasakal naman ako mga kabisnes. So, ayun. Hindi kami talaga naghiwalay noon. Sa total, hindi kami naghiwalay noon. Kusa lang akong di nagparamdam. Tama na kasi nandiyan na si Bay. Mga kabisnes, tapos na si Bay. Okay na pa. Magkano lahat? 7. Okay. Ayan po, ito na po yung sukli ni ate kabisnes, mga kabisnes. Ayan. Lagay natin sa bulsa. Kasi babalik natin mamaya kay Mrs. KB. Yan ang maganda mga kabisnes. Alam nyo ba, turo sa akin ng lola't lolo ko dati na kahit piso, kahit 25 cents pa yan, dapat pagka pinagkatiwalaan ka sa isang bagay or lalong-lalo na sa pera, yun, kahit konting halaga pa yan, kahit piso, dapat ibalik mo. Dapat ibalik mo talaga.
Yun yung ano sa akin ng lola ko. Turo sa akin ng lola ko. Tsaka kahit kay papa, mga kabisnes. Kaya, naalala ko dati, alam mo yung chewin ko, nagpapabayad ng kuryente. Ultimo, ano si Deng? Kunwari, 0.67 cents. Eksakto talaga. Eksakto, yan yung pinapadala niya. Tapos, kwenta niya na yung pamasahe. Kunwari, ang pamasahe dati is 15. So, yan ang pamasahe mo, 30, back and forth na yon. Tapos, yung pambayad ng kuryente, 8, kunwari may 0.67, ganyan. May ano talaga siya, 50 cents. Tapos, basta kinukumpleto niya yung ganong halaga. Kaya natatawa ko sa chewing ko, na yun na, napaka-mitiguloso pag tungkol sa mga pera. Kaya, ano siya, may kaya talaga sila kasi syempre ganun siya sa pera eh. Ganun talaga oh. Maano yun tapos ano nga lang may pagka hindi naman sa pangano kasi ano na po yun eh. Sintabi na lang kasi patay na po yun. Sorry po. Ano siya tawag rito? Oo, patay na. Ano siya tawag rito? May pagka madamot. Hindi ko naman po kano-ano yun. Sa totoo lang hindi ko siya kano-ano. Asawa siya ng tita ko. Hindi ko kano-ano yun. Yun, ano siya, madamot lang siya mga business kasi pagka may fiesta, ang mga masasarap, ang inilalabas na kaya nagagalit, nag-away sila ng lola ko. Yung masasarap na pagkain or mga spaghetti, mga ganun, tinatago niya sa kwarto. Oo, di niya nilalabas. Ang nilalabas niya lang, yung mga pagkain lang na, yung ulam lang na humba, mga ganun. Pero yung mga lechon or spaghetti na mga ganun, tinatago niya sa kwarto mga ka-business. Oo. Sangkol Ems. Tinatago niya. Kaya naaawa si Lola sa mga trabahante niya kasi syempre matagal niya ng mga ano yun eh. Patay na pa. Ano, heart attack. Natake bigla. Naabutan pa yun ni Bay. Yun ang may ayaw kay Bay. Di ba pa? Pogi naman ako sa kanya. Ayaw talaga nun kay Bay. Naawa ko kay Bay dati kasi hindi pinapapasok. Doon lang siya sa labas ng gate sa may kamyas lang siya nakatambay. Doon siya mag-aantay kasi sabi ng chewin ko, o Junjun, andyan na naman yung manliligaw mong driver ng habal-habal. Ganun siya. Kasi mostly kasi hindi kami doon kay Lola kumakain kundi sa kabilang bahay para isang lutuan lang. Tapos pagka pumunta siya doon, sabihin niya sa akin, andyan na naman yung maliligaw mong habal-habal driver, hanggang dyan na lang ba, ganyan na lang ba yung ganyan. Ang dami niya sinasabi. Yung parang nauubusan ako ng sa kanya. Masyado siyang mapili. Masyado siyang mapili talaga. Tapos sabi niya, pakilala na lang kita doon sa sa pamangkin kong seaman doon sa Kapatagan. May pamangkin na siyang seaman. Ayoko yung yung didiktahan ako. Diba? Pangit eh. Didiktahan ka sa yun, ang ginawa ko, kumakas talaga ako. Dati, grabe itong kalokohan ko dati mga ka-business kasi syempre, ako ang nagdadala ng susi ng gate namin. Tapos may kasama ako doon na parang, ano ba tawag doon? Yung pinapaaral lang sahin ko. Working student yung kasama ko. Tapos mga ka-business, hindi nga kami pinapayagan sa mga disco. Pagka may, alam mo yung may event sa plaza, hindi kami pinapayagang gumala. Ang ginagawa namin mga ka-business, tumatakas kami mga ka-business ating gabi. Tulog na yan sila tatiming namin kasi dalawang bahay yun mga ka-business eh. Bahay namin, bahay ni Lola, tapos ang kabilang bahay sila yung tiyahin ko. Pag narinig na namin nag-on yun ng aircon, alam namin matutulog na yun. So, tatagalin namin siguro mga 1 oras. Ayan. Wala na talagang patay na lahat ng ilaw, walang gumagalaw. Ako kasi sa taas ako natutulog. So, ang ginagawa ko, baba ako. Dahan-dahan kasi hindi rin naman ako maririnig sa kwarto ni Lola kasi malakas din yung tunog ng aircon ni Lola. Baba na, tapos labas din yung ko, kasama ko. Tapos tatakas kami. Nasa akin yung susi. Gagala kami sa plaza, uwi kami alas 3 ng madaling araw kasi
Oo. Takas kami, takas niyan. Kasi doon sa probinsya, alas 8 o alas 9, tulog na. Tulog na sila, sila lola, tulog na yan. Nakakabisa, takas talaga kami, oh. Tas, alas 3, uwi. Pupunta ang plaza, wala lang, libot-libot lang sa plaza kasi nga, pagka December kasi may event, maraming event, tapos ang ganda ng plaza, ganyan. Ganun ginagawa namin dati mga kabisis, grabe ka pasaway talaga. Tapos, alam mo ba kung anong nangyari? Isang beses mga kabisis, hindi ko alam na yung kasama ko, may boyfriend. Ngayon, itong kalokohan niya, dinala yung boyfriend, parang naramdaman ko parang may tao sa baba na kalus ko. So, bumaba ako kasi yung working student ni Lola is siya, sa baba siya natutulog eh. So, bumaba ako, sabi ko may tao talaga. So, pagbaba ako, dun sila natulog sa ilalim ng lamesa na, malaki kasi lamesa nila Lola na bilog eh. Dun sila, kasama niya yung lalaki. Dun pala dumaan sa tangkal ng baboy. Biskat na yan. Nabuntis siya. Nabuntis siya nun. Ina naman, kinanagutan. Hindi. Hindi siya pinanagutan ng lalaki. Ano pa naman ha? Ano lang kasi yun ding, yung nakilala niyang lalaki yun. Alam mo yung mga nagbebenta ng ukay-ukay na dumadayo lang tuwing may mga fiesta. Dayo lang kasi yun. Oo. Hindi. Dumadayo lang yung mga, pagka may fiesta kasi dun mga kabisnes, talagang may mga binibenta sa probinsya ha. Ganun mga ukay-ukay, yan doon, maglalatag ng ukay-ukay. Yun, lang siya, tawag rito. Dayo lang, kaya talagang hindi siya pinanagutan. Nabuntis siya. Tapos yun pa yung time na first time ko makakita ng aswang. Hindi sa pagsisinungaling talaga, totoong nakakita ko ng aswang mga kabisnes. Buntis siya noon, siguro magtutumas yung tiyan niya. Hindi pa alam nila auntie yun. 2 months. Tapos, ako, bakit parang, maingay. Eh, ang bintana kasi sa, mga kabisnes ng bahay ni Lola is, alam mo yung lumang slide na bintana. Pero kahoy siya. Kahoy yung parang panggano. Tapos, may glass siya, mga kabisnes. Talagang nakita ko yung aswang kasi nakabukas yung bintana. Buti na lang ako mga kabisnes. Yung bintana ni Lola dun sa taas, may screen. Yung pinong screen. Ganun sila dati. Dumaan talaga sa kwarto ko, papunta sa kwarto ni Lola sa taas kasi may kwarto din yung Lola ko sa taas eh. First time ko nakita, ang laki ding. Itim na parang siyang langgam. Na sobrang laki, parang kasing laki siya ng tao. Itim. First time ko talagang makakita nun mga kabisnes. Sabi ko talaga. Nakita mo talaga? Nakita ko anak. Sigawan talaga kami. Sigawan kami kasi hindi doon natulog yung hindi doon natulog yung ate ko kasi minsan doon sila natutulog sa bahay ni Lola. Pero mostly talaga doon sa bahay nila sila natutulog. Eh ang natira doon is ako, yung working student na buntis, tapos yung kapatid niya na bunso, tapos si Lola. 4 lang kami doon. Eh si Lola ko lang sa baba yung natutulog. Grabe talaga, sigaw talaga ako. Tapos lang ako, nanalangin ako ng ayun, panalangin ng Katoliko mga kabisnes dati. Yun ang talagang ko. First time ko nakakita ng ganun din. May totoo pala yung aswang. Eh sabi ko, totoo pala talaga yung aswang. Mukhang aswang nga. Totoo nga yun, no? First time ko makita, hindi yun sa pang uurat mga kabisnes. Totoo talaga, first time ko yun. Kaya sabi ko talaga, pagkabuntis pala talaga, totoong mabango yung dinadala ng, lalo na pagka pa, yung bagong sibol pa lang talaga. Pala siya, talagang mabango sa, yun, sa mga aswang mga kabisnes. Kaya mag-ingat po yung mga buntis dyan. Gabi ng lagi. Malapit naman na yung Halloween, pero hindi po yan joke ha. Totoo yan kasi naalala ko rin 2 beses na ako nakakita pero hindi naman aswang yung isa. Naman yun, walang ulo. What? Walang ulo sa school namin. At least yun, hindi ako doon namamalikmata lang ako kasi marami kami nakakita mga kabarkada ko na nasa isang kwarto sa sa kumbento. Sa kumbento kami nung natulog kasi may activity kami sa school. Kasama ko barkada ko sa isang kwarto kasi 3 kwarto yun eh. Kami sa pinakagilid sa gilid ng puno ng mangga, tapos
meron din sa gitna. Ang sa pinakagilid naman, dun sa kabila na parang ano siya, masukal, is yung principal naman namin, doon naman sila natulog, kasama naman yung kapatid niya, nakaklase ko rin. Nakita talaga namin din kasi ano siya, tapat kasi nung tinulugan namin is opisina ng ng mga teacher. Doon namin nakita sa may gate, putol ang ulo, 3 tao, putol ang ulo. Tinawagan namin kasi ang mga boys doon sila sa office natutulog, ang mga boys. Kami ang mga girls nandun sa kabila, sa kumbento. Hindi anak. Namatay sila? Hindi ko alam. Tapos, ayun na, nakita namin, tinatawagan namin yung kaklase naming mga lalaki sa sa cellphone. Ano naman, nagre-ring naman siya, pero tulog na nga sila, hindi nila As in, siya mga kabisnes, nakaputi siya lahat, pero wala po talaga siyang ulo. Nakita namin wala pong ulo mga kabisnes. Kaya talaga, tsaka marami naman kasing kababalagan talaga dun sa school namin eh. Kasi mismo principal namin, sabi niya sa amin, kasi may third eye yung principal namin. Totoo naman yun kasi naikwento niya sa amin na bago mamatay yung kapatid niya, na teacher din namin sa si sir sa hindi physics, sa chemistry. Teacher namin sa chemistry at saka sa araling panlipunan, si Sir Canupin. Siya, yung principal namin, kapatid niya yon. Timing yun yung principal namin may seminar sa ibang lugar sa Negros. May seminar siya sa Negros. Doon pala sa Negros, nanaginip na siya. Napanaginipan niya yung kapatid niya, na teacher namin parang nagpapaalam na nagbibili na, ikaw nang bahala sa anak ko kasi ganyan ganon. Binibilit sa kanya. Tapos, kinabukasan, pinaano na lang sa kanya na, ayun nga, namatay na. Gabi siya namatay eh. Tapos, alam niyo ba mga kabisa, nakakapagtaka? Hindi siya inatake, as in wala siyang sakit, pero may kagat siya rito. Malaking kagat sa paa. Saan? Sa paa. Nakita pagdating namin sa ospital, may kagat siya. Malaki dito sa may paanan niya. Yun nakapagtataka mga kabisnes. Tapos, nung ilibing pati yung teacher na yon, si Sir Canupin, ililibing, napansin namin, yung principal namin, nagsasalita siya, parang nagbibigay siya ng niya ba, speech niya nun sa nasa na kami sa simbahan. Andun yung kabaong nasa harap. Tapos yung reflection nung tumatama dun sa kabaong. Nakikita niya yung kapatid niya, kung ano yung suot ng kapatid niya nung namatay, yun yung suot sa kanya na kumakaway. Kumakaway. Ilang beses na yan nakakakita ng ganyan yung principal namin. Tapos, ayun nga, sabi namin, ma'am, nakakita kami kagabi ng ganyan-ganon. Sabi niya, wala namang bago dun. Marami naman sila. Sabi niya, marami naman sila. Andito nga lang sila, Sabi niya, but they are my friends. Kahit ngayon, nandito sila sa atin, sa paligid natin. Sabi niya, nasa paligid lang daw namin. Tapos sabi niya, but they are my friends. Friends daw niya. Kaya parang, nakakapangilabot talaga. Tapos, nga lang, ay, bilat, sorry po. Tapos, may times pa yan si Deng, na, nasa loob ako ng opisina. Biglang namatay yung electric fan. Dapat kasi nakaganon yung electric fan kasi, syempre, pinaikot ganon. Alam mo kung anong nangyari? Boom. Nagganon siya. Dapat nasa 1, pero nakaganon siya. Biglang namatay yung ako lang mag-isa sa opisina ng principal namin dahil nagta-typewriter ako. Gumagamit ako ng typewriter niya makabisnes. Nanghiram ako sa school para sa namin. Hala. Sabi ko talaga, piskat na yan. At saka marami talaga ako alam mo yung maririnig po talaga na may ibang tao kang kasama sa loob ng opisina. Yung mga ganon. Oo, ko talaga, nararamdaman ko mga kabisnes. Tapos, ayun nga, yun yung ko. Tapos, yung iba pang teacher, ganun din yung nararamdaman nila. At ang pinakamalala pa dun, yung tatay nung kaklase ko, na teacher din doon, si Sir Basco. Nagustuhan siya ng white lady. Oo, nagustuhan siya ng white lady. Sa classroom po yun ng grade 6 mga kabisnes, na pinakadulo nung talaga na classroom. Kukunin na talaga siya. Kukunin na siya nung white lady. Kasi gusto siya ng white lady. Kukunin na siya.
As in, ano talaga, yung tawag dito, yung mga lamesa talaga nagliliparan. Nagaganon. Si Sir Basco naman po ang nagkwento sa amin yan. Tatay nung kaklase ko. Nagliliparan talaga kasi gusto siyang kuhanin. Eh, syempre, may pamilya siya eh. Ayaw niya sumama. Galit. Oo, tapos ayun na, ano siya, umalis siya dun sa school. Lumipat siya ng, Riverside dun sa may, sa may Baroy din. Lumipat siya ng ibang school, mga kabisnes. Kasi syempre, mahirap yun eh. Diba? So, yun lang yung mga kababalagan na namin mga kabisnes na encounter ko. Which is, sabi ko nga, ayaw ko mang paniwalaan mga kabisnes. Pero ako na rin kasi mismo nakaranas eh. At saka, yun, ate ko rin dati, nakakita na rin ng yung San Telmo. Ikaw ba nakakita ka na ng San Telmo pa? San Telmo lang nakita ko. Buset. Di nga, di ba nabanggit mo na yan pa? Oh, malang yan, malang kilo. Piskat si Kapang. Parang ba, uy. Di kasi talaga mga kabisnes, naman siya eh, yung parang, hindi nga naman ka panipaniwala, pero kung ikaw mismo kasi makakaranas, talagang maniniwala ka. Yung iba, siguro sa kanila, parang wala, diba? Kaya ngayon, ako cleanose ko na yung aking char. Wala po akong third eye mga kabisnes. Siguro nagkataon lang din na nakakita ng gano'n. Tsaka yung aswang naman, hindi naman yan sa may third eye ka o hindi eh. Kasi nga, buntis nga ako, naaswang nga ako ng buntis ako eh. Masakit ng tiyan ko talaga doon kami noon sa tubod. Sama ko si Bayo. Alam mo yung itim na pusa ding. Nasa pinakataas kami, di ba yung kay Ladin pa, tinulugan natin. Ang sakit ng tiyan ko ding, di ako makatulog. Sila ang sarap ng tulog nila. Kasi yun eh, walang dingding. Yung bahay. Tapos, oo, as in open siya. Ibuntis ako mga 4 months. Talagang may gumaganon sa ilalim. Unang sinilip ko, malaking pusa na itim. Tapos ang sakit ng tiyan ko. Sabi ko nga, baka makunan ako. Ang sakit talaga. Sabi ko, bakit ang sakit ng tiyan ko? Yun pala yung pusa. Ano pala yun? Aswang pala yun. Tapos, din, sa bukid nun din, kikik naman mga kabisnes. Narinig ko, kikik. Sobrang lakas ng kikik mga kabisnes. Alam na yan ng mga kikik na. Para namang hindi mo narinig yun. Nanonood pa tayo nun ng probinsyano. Nakikipanood kami nun sa sa bahay nung namin, landlady kaya Tibibing. Tapos paglabas namin galing sa doon kami dumaan sa likod. Nagjo-joke ka ma, diba? Sus, ang lakas ng kikik. Ganun talaga, parang galit na galit. Mga kabisnes. Tapos yan si Kuy Kuy. Doon sa inupahan namin sa bukid nun. Tuwing alas 3, magtataka ka sa kanya ding. Tuwing Biyernes, mga alas 3, bigla yan siyang iiyak ng, hindi mo talaga mapapatahan. Tapos may tinuturo siya sa may kahoy na, ang sabi natin Bebeng, yung kahoy na yun may duwende. Talagang nakatira doon. Umiiyak talaga yan si Kuy Kuy. Tatahan lang yan pagka ilalabas. Tapos pag ipapasok mo siya sa may pinto, tuturo na naman niya yung dun sa may kahoy. Sa loob ng bahay. Yung parang poste-poste nung bahay na inupahan namin. Tapos, ginagawa lang ni Bay insenso mga kabisnes. Pinapausukan, nagpapa-insenso siya. Tsaka pa lang siya titigil sa pag-iyak. Diba? So, may mga bagay talaga mga kabisnes na hindi natin nakikita. Pero yung iba nakakakita mga kabisnes namin minamahal. So ayun pinahaba ko lang naman yung vlog. Pag 30 minutes na rin pala. Hindi, totoo yan hindi po yan joke or biru-biruan mga kabisnes. Ganun talaga, may mga bagay talaga na di man natin nakikita. Pero yung iba pong, lalo na po yung mga open po yung third eye. Lahat naman tayo may third eye mga kabisnes, pero hindi nga lang open. May mga tao lang na talagang open yung kanilang third eye. Nila lang. Ha? Nila lang, hindi bagay. Tao. Sabi ko na tao. May mga tao ba na lahat naman ng tao may third eye pero Mga bagay na nakikita. Mga nila lang. Okay. So yun mga kabisnes, salamat po sa pagsama niyo po sa simple vlog na to. Pasensya niyo na po, napahaba. Nagkwento lang po ako mga kabisnes ng aking experience. At sana mga kabisnes, naglalambing kami. Supportahan po natin unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Famous Budang Official mga kabisnes. At syempre
po ang channel po ng mga kagwangs. Again, salamat sa lahat ng mga nagpakulay, nagpalipad sa aming live. Abangan nyo po ulit bukas ang aming live, mga kabisnes yun ay kung makakapag-live kami. Pero abangan nyo po, sunod-sunod na po yung live namin gabi-gabi. At salamat sa lahat ng viewers, subscribers na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa buong kabisnes family. Syempre po sa lahat din po ng mga buting sponsors mula noon hanggang ngayon, mga kabisnes. We love you all po. God bless po sa ating lahat. Bira, banat, todo-todo. Oh, sige. Oh, todo-todo. Bira. Ah? Banat. Sige. Todo. Ang cute talaga. Ang cute lang talaga ni Boy at mga kabisnes eh. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, business ka business. Papa Din, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa Din, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Din, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa
Dalangin nila sana'y hindi kayo